Ika-3, 4:40 ng umaga. 300 talampakan sa ibabaw ng Course Hills. Isang misele ang dumaan. At muntik nang tamaan ang isang bagay sa himpapawid. Isang 32 taong gulang na Ukrainian pilot ang humaharap sa 6 gies ng puwersa sa loob ng isang lumang jet. Nag-ilaw ang kanyang dashboard na parang Christmas tree dahil na-lock on sa kanya ng isang Russian Panzer battery. Mayroon lamang siyang ilang sandali para isagawa ang isang manyobra na tinatawag na loft bombing. Kung hindi, isang Mach 3 missile ang gagawa sa kanyang tira-piraso. Kung pumalya siya, bigo ang misyon at hindi na siya makakauwi. Kung magtagumpay siya, ang mga Ruso sa ibaba ay mangangailangan ng aral sa paglangoy. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang sandaling ito ay nagsimula 34 na araw na ang nakalipas. Dahil sa isang butas sa isang dam at isang planong pinag-isipang mabuti. Ika-3, 00 ng umaga. Isom Airfield. Napakakapal ng fog. Ang MiG-29 ay umarangkada sa runway. Hindi ito isang modernong stealth fighter. Isa itong lumang eroplano mula pa noong dekada 80. Mainay, mausok, at karaniwang hindi epektibo sa gabi. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng mga pakpak nito, may dala itong dalawang sorpresang gawa sa Amerika. Ang mga ito ay ilid-negatibo 62 jammers. Nakahanap ng paraan ang mga Ukrainian engineer para ikonekta ang Soviet jet sa teknolohiyang kanluranin gamit ang isang custom payload. Para itong pagsaksak ng pinakabagong iPhone sa isang lumang toaster. At pinagana ito. Ang G-Jammer ay may mga pakpak na lumalabas para makapag-glide ito sa layong 45 milya. Nangangahulugan ito na maaaring ihagis ng piloto ang bomba nang hindi pumapasok sa pinakamapanganib na kill zone. Sa teorya. Ngunit hindi basta-basta ang mga Ruso. Pinoprotektahan ang dam ng isang Panzer, isa battery at isang Nebom radar. Ang Nebom ay isang seryosong kagamitan. Kaya nitong matukoy ang isang bola ng baseball mula sa layong 200 milya. Kung lilipad ng mataas ang MiG, lilitaw ito sa mga Russian screen na parang isang neon sign. Kung lilipad naman ito ng mababa, makikita ito ng mga optical sensor ng Panzer. Kaya, ang plano ay nakasalalay sa 15 murang drone. Ika-3, 30 ng umaga. Habang ang MiG ay lumilipad ng napakababa sa 130 talampakan. Halos nasa ilalim na ito ng mga puno para magtago sa radar shadow. Isang launch site na 30 milya mula sa dam ang nagpakawala ng mga dart drone. Ang mga $400 na plastic drone na ito ay nagsasagawa ng tinatawag na reverse echo. Hindi sila umaatake. May dala silang mga radar reflector na gumagaya sa signature ng isang fighter jet. Lumilipad sila sa isang masikip na formasyon mula sa hilagang silangan. Nagpapadala sila ng malakas na electronic signal sa mga Ruso na nagsasabing, "Tingnan nyo kami. Kami ang puwersang atake." Ika-3, 38 ng umaga. Sa display ng MiG, binabantayan ng piloto ang data link feed. Kinokontrol niya ang isang grupo ng mga decoy drone. Kalmado ang tibok ng kanyang puso. Ngunit mahigpit ang kanyang hawak sa stick. Bumulong siya ng isang utos sa encrypted radio. Ignite. 30 milya ang layo. Sumunod ang 20 dart drone. Hindi lang sila lumilipad, kundi nag-ingay din sila sa paraang elektroniko. Bawat drone ay nag-activate ng isang localized repeater na naglalabas ng radio frequency signature. Ginagaya nito ang radar cross-section ng isang fighter jet. Para sa Russian radar operator sa loob ng Panzer, isa command truck. Tila nagbago ang realidad. Isang segundo, malinis ang kanyang scope. Sa susunod, 20 magkakaibang high-speed target ang biglang lumitaw mula sa hilagang silangan. Mukhang ang buong Ukrainian Air Force ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Natigilan ang operator. Ito ang epekto ng reverse echo. Hindi makapaniwala ang kanyang isip sa data.
Ngunit ang kanyang The training ang lone nanay. remaining drone Target initiates saturation. its ascent, mimicking Isang a agarang banta. high-angle approach to draw Mabilis na umikot attention ang away automated from the turret main ng Panzer. objective. Nag-lock on ang phased array radar sa unang grupo ng mga Dart. Ang solusyon ay nabuo sa loob lamang ng milliseconds. Biglang nagliwanag ang gabi. Ang kambal na 30 dulis cannon ng Panzer ay pumutok. Switching to auxiliary Nagbuga ito ng mga tungsten Ready tip for rounds sa vector. bilis na 5. 000 kada minuto. Ang tunog ay parang telang pinupunit. Pero 1,000 beses na mas malakas. Ang unang 4 na dart ay agad na nawasak. Hindi lang sila bumagsak. Naging pira-pirasong plastik at alambre sila. Ngunit narito ang katalinuhan ng patibong. Ang mga dart ay nakaprogram na umaktong parang natatakot. Habang pumuputok ang mga kanyon, ang natitirang 16 na drone ay humiwalay sa formasyon. Nagsipangalat sila. Biglang lumiko at bumaba ng altitude. Ginagaya nila ang mga manyobrang isinasagawa ng mga fighter jet para umiwas. Nataranta ang Russian computer sa pagsubaybay sa 16 na magkakaibang target. Fox 2. Sigaw ng Russian operator na may halong kaba sa kanyang boses. Hindi na niya ginamit ang mga kanyon at nagpakawala na siya ng mga misile. Isang 57-6 misile na nagkakahalaga ng $150. 000. Ang humagibis. Umabot ito sa bilis na Mach 3. Hinahabol nito ang isang $400 na drone na gawa sa mga hobby parts. Napakalakas ng pagsabog. Isang bolang apoy ang lumitaw sa gitna ng fog. Sa loob ng cockpit ng MiG, 20 milya sa timog at napakababa pa rin ang lipad. Nakita ng piloto ang refleksyon ng pagsabog sa kanyang canopy. Binilang niya ang mga pagsabog. 1, 2, 3 missile. Mabuti. 3 missile na yon ang hindi tatama sa kanya. Sinuri niya ang kanyang fuel. Sinuri niya ang kanyang distansya. Pinapanood niyang masira ang kanyang mga pain. Eksakto sa plano. Bawat pagsabog sa abot tanaw ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na segundo para mabuhay. Ang Russian battery ay nalilito, abala, at inuubos ang kanilang mga bala sa mga multo. Hinigpitan ng piloto ang kanyang maskara. Ang himpapawid sa hilagang silangan ay puno ng mga tracer By at crossing nasusunog na paths baterya. in rapid Ang succession, Panzer ay the sumisigaw sa drones maling create kalaban. multiple false At ang MiG ay positives, tahimik pa rin gumagalaw sa effectively dilim. blinding the defense grid. Naghihintay na maubos ang mga bala. Walang tigil ang Panzer. Ito ay isang makinang ginawa para sa ganitong eksena. O iyon ang paniniwala ng mga Ruso. Muling umikot ang mga autocannon. Tinututukan ng isang pares ng dart na sinusubukang umikot sa mga puno. Tinamaan sila ng mga 30 ng shell. Ang mga drone ay naglaho. 10 drone na ang nawasak. 10 pa ang natitira. Ang mga natitirang dart ay biglaang bumulusok pababa. Tumatakbo sila sa simpleng code. Ngunit sa Russian operator na pinagpapawisan sa kanyang upuan. Mukha silang mga piloto na lumalaban para sa kanilang buhay. Nagpakawala siya ng isa pang missile. At isa pa. Mabilis niyang inuubos ang kanyang mga bala na parang wala ng bukas. Sa loob ng MiG, pinapanood ng piloto ang mga contact na nawawala sa kanyang dadalhin. Isa-isa. 17. 18. 19. Ang huling drone, si Dart 20. Ang natitirang miyembro ng Suicide Squad. Nakaprogram itong biglang umakyat na parang magsasagawa ng bombing run para makuha ang huling atensyon. Kinagat ng Panzer ang pain. Tinaas nito ang turret. Ang mga kanyon ay muling umugong sa huling pagkakataon. Si Dart 20 ay sumabog at naglaho. Sa isang segundo, bumalik ang katahimikan. Wala nang laman ang himpapawid. Ang radar scope sa Russian truck ay malinis na. Nagpakawala ng hininga ang operator. Habang bumababa ang kanyang adrenaline, inakala niyang napigilan niya ang isang malawakang pag-atake.
I have a positive Akala niya, lock on the climbing jet. Nanalo siya. Confirming track. Sinuri niya ang bilang ng kanyang mga bala. Naubos ang mga misile Alert. at nag-overheat ang mga kanyon. Threat detected. Wala siyang kaalam-alam na kapapasan niya lang sa isang pagsubo. Break right! Break Ngunit right bumagsak now! siya sa kabuang eksaminasyon. Sa cockpit, nakita ng Ukraine and pilot na nawala ang huling berdeng tuldo. Malinis na ang entablado. Nawala na ang niecho. Ngayon, ang tunay na bida naman ang papasok. Itinulak niya ang throttle. Ang mga makina ay umugong. Oras na para sa totoong laban. Hindi pa nawawala ang usok mula sa unang bugso nang magsimula muli ang bangungot ng Russian operator. Biglang umingay muli ang radar. Ngunit hindi mula sa hilagang silangan. Sa pagkakataong ito, isa zero contact ang lumitaw mula sa kabilang direksyon. Sa hilagang kanluran. At hindi sila kumikilos tulad ng mga dart drone kanina. Ang mga signal na ito ay mas mabilis at mas matalino. Sa loob ng Russian command truck, ang operator, isang 22 taong gulang na sarhento na nagngangalang Ivan, ay nanginginig na. Engage! Utos ng kanyang commander. Mabilis na pinindot ni Ivan ang fire control panel. Itinutok niya ang unang peres ng mga drone. Nayanig ang Panzer habang 2 missile ang lumabas mula sa riles. Ang mga missile ay umabot sa bilis na Mach 3 sa isang iglap. Ang mga nangungunang drone, Phantom 1 at Phantom 2, ay walang pagkakataong makaligtas. Hindi kailangang direktang tamaan ng mga missile. Ang mga proximity fuse ay sumabog 1-0 metro ang layo. Nagpakawala ng mga tungsten shrapnel. Ang mga drone ay agad na nawasak. Naging mga bolang apoy at carbon fiber na bumagsak sa madilim na kabubatan. Nang makitang nawasak ang unang peres, ang natitirang 8 drone ay nagsagawa ng isang pre-program na manobra. 4 ang biglang lumiko sa kaliwa. 4 sa kanan. Isa itong starburst maneuver na idinisenyo para malito ang targeting computer. As you can see, the Nagmura si ordnance Ivan. is perfectly Ang aligned targeting with the reticle ay designated palipat-lipat target sa zone. magkahiwalay na grupo. Pinili niya ang grupo sa kaliwa. Nagpakawala siya ng 2 pang misile. Si Phantom 3 ay bumulusok pababa para iligaw ang misile papunta sa mga puno. Nakaligtas ito. Hindi pinalad si Phantom 4. Tinamaan ito ng warhead at nawasak. 6 na drone na lang ang natitira. At nasa loob na sila ng missile dead zone. Lumipat si Ivan sa paggamit ng mga kanyon. Umugong ang mga 30 Gliss cannon. Agad na naglaho si Phantom 5. Sinubukan ni Phantom 6 ang isang barrel roll. Ngunit hinati ito ng mga tracer bago pa man bumagsak. 4 na drone na lang ang natitira. Nasa 2. 000 talampakan ng layo nila at mabilis na papalaki. Muling inikot ni Ivan ang turret pabalik sa kaliwa. Si Phantom 3 at Phantom 7 ay paikot-ikot. Nagkukrus ang landas para malito ang optical tracker. Ready for spin up. Nagitnit ang mga ngipin ni Ivan Initiating sequence. habang dumadaloy ang Power adrenaline at sa kanyang mga ugat. 50%. Holding steady. Pinutukan niya sila. Nahagip niya si Phantom 7. Nawalan ito ng isang elisi at bumagsak sa pader ng dam. Ngunit si Phantom 3 ay parang isang multo. Umiwas ito sa ilalim ng mga putok. Lumilipad ng napakababa. Nasa 1. 000 talampakan na lang ang layo nito. Sumigaw si Ivan sa pagkadismaya. Ibinaba niya ang mga kanyon. Halos nakatutok na sa kanyang sariling posisyon. Nagpakawala siya ng isang mahaba at desperadong putok. Hinahabol ng mga tracer ang drone sa ibabaw ng tubig. Sa wakas, isang bala ang tumama sa motor nito. Si Phantom 3 ay umikot at lumubog sa tubig. Nagpakawala ng hingina si Ivan. Akala niya tapos na. Ngunit nakalimutan niya ang huling peres. Ginamit ni Phantom Sham at Phantom 1-0 ang kabuluhan para umakyat ng mataas. смещен. Direkta sa itaas niya. Это просто Ngayon, свет мигает. Sila ay Продолжайте bumubulusok наблюдение. pababa. Tahimik at patay ang makina. Nag-alarma ang radar ni Ivan.
Isang proximity warning. Tumingin siya sa itaas gamit ang optical camera. Dalawang madilim na hugis ang nahuhulog direkta sa kanya. Zenith! Zenith! Sigaw niya. Isang Zenith attack. Sinubukan ng turret ng Panzer na tumaas sa 85 degrees. Ngunit mabagal ang mga hydraulic motor dahil sa mabilis na pag-ikot kanina. Nakaharap siya sa kamatayan na bumabagsak mula sa langit. Move! Everyone get Wala back! siyang anggulo para sa mga missile. We need fire Pinaputok niya suppression ang immediately autocannon. at the main hangar. Nagpakawala ng mga bala sa kadiliman. Umaasa sa isang himala. At doon nagsara ang patibong. Habang si Ivan ay nakatingala. Lumalaban sa dalawang plastik na laruan. Hindi niya napansin ang tunay na halimaw na umaangat mula sa timog. Bring the line up 4 na quickly! milya ang layo. Ang MiG negatibo 29 ay nagsimula ng kumilos. Itinulak ng piloto ang throttle ng todo. Ang kambal na Klimov engine ay nag-apoy sa kanilang mga afterburner. Ang eroplano ay bumilis mula 300 hanggang 600 knots sa isang iglap. Hinigit niya ang stick. Ang jet ay tumaas na parang isang cobra. Ginagamit ang bilis para umakyat sa himpapawid. Lumabas ito mula sa radar shadow ng mga burol. Launch sequence Sa loob ng Russian truck. Drones airborne. Sa wakas ay nakita ng search radar ang napakalaking signal. Copy that. Isang bagong blip. Charlie. Napakalaki. We need At to mabilis adjust na for the umaakyat. wind shear at this altitude. Nakita ito See ni the Ivan drift? sa gilid ng kanyang screen. Inputting the Nanlamig new ang kanyang vector dugo. now, we'll track it manually Agad for niyang the next napagtanto click. na ang mga drone mula sa hilagang silangan ay isang kasinungalingan. Ang atake sa hilagang kanluran ay isang diversion. Ang tunay na banta ay nasa likuran niya pala sa buong panahon. Binaliwala niya ang dalawang drone sa itaas. Sinubukan niyang paikutin ang turret ng 180 degrees para harapin ang MiG. Ngunit may sariling batas ang physics. Ang 30 toneladang turret ay may momentum. норме. Mabagal itong Miss naman. umikot. Bumagsak si Phantom Sham sa lupa. 30 yarda ang layo. Hindi ito nakapinsala. Ngunit malakas na yumanig ang truck. Binaliwala ito ni Ivan. Sumisigaw siya habang pinapanood ang MiG na maabot ang tuktok ng pag-akyat nito. Lock! Lock! Sa wakas ay umayos ang posisyon ng turret. Nag-lock on ang acquisition radar. Isang matunog na tono ang umalinggaw sa headset ni Ivan. Hindi na niya hinintay ang kalkulasyon ng computer. Pinindot niya ang launch button. Ang huling 57, 6 missile ay humagibis mula sa rails. Umakyat ito sa bilis na Mach 3. Hinahabol ang init mula sa afterburner ng MiG. Sa loob ng cockpit. Umugong ng malakas ang warning system ng piloto. Nasa 3. 800 talampakan siya. Paakyat pa rin. Na may 30 degree na ang gulo. move the line Mabilis na papalapit ang missile. getting overrun on the 3 segundo bago tumama. Sumisigaw ang computer na umiwas siya. Bumulusok. Tumakas. Pero hindi pa niya magagawa. Kailangan pa niya ng 2 segundo ng pag-akyat para bigyan ng sapat na lakas ang mga bomba. Kung bababa siya ngayon, babagsak ang mga bomba ng malayo sa target. Kung mananatili siya, mamamatay siya. Pinanatili niyang diretsyo ang stick. Namumuti na ang kanyang mga buko. Nakikita na niya ang usok ng missile sa gilid ng kanyang paningin. 1 segundo. Hintay. 2 segundo. These craters align with the Hintay. reports from the eastern sector. 1 milya na lang The ang layo ng dispersal missile. pattern suggests a high Ngayon, explosive yield. Yes, and the Pinindot niya ang secondary release. fragmentation here Ang mga confirms the jam ay bumitaw. trajectory. Kasabay nito, bigla niyang itinulak ang stick pasulong at pakaliwa. Biglang tumaob ang MiG na nagdulot ng negative gear. Target Nagpakawala siya ng neutralized, isang pader ng Commander. chaff at flares. Minimal collateral. Dumating ang Russian missile makalipas ang isang iglap. Dumaan ito sa tabi ng canopy. Maintain patrol route. Wala pang 50 As the talampakan drone ng layo. followed this path, We noted Nalito an ang proximity anomaly fuse right here. dahil sa What's the chaff at sa elevation biglaang at that manyobra. intersection point? the Huli itong telemetry sumabog. confirms a sudden drop Ang shockwave ay approximately yumanig sa 10 MiG. meters. Tinamaan ng shrapnel ang buntot. Ngunit patuloy na umandar ang mga makina.
Nilabanan ng piloto ang turbulence at muling kinontrol ang jet habang bumababa siya pabalik sa kadiliman. Hinal siya. At mahapdi ang pawis sa kanyang mga mata. Sinuri niya ang kanyang likuran. Walang usok. Ligtas na siya. Look at this. Sa itaas niya, The fracture pattern hindi napansin sa suggests gitna ng high kabuluhan. impact. Agreed. Dalawang bombang may Note pakpak the ang tahimik spalling na on the nagkokorekta ng adjacent kanilang column as direksyon. well. Nakuha ng kanilang mga gear receiver ang signal mula sa mga satellite. Ang kanilang mga palikpik ay nag-adjust. Sinimulan nila ang kanilang 45 milyang pag-glide patungo sa dam. Wala na ang MiG. Patay na ang mga drone. Ngunit ang checkmate ay paparating na. Ika-3, 42 ng umaga. Utilizing heavy Ang Grafa machinery, Padang. the team begins the Tahimik muli ang gabi. methodical process of Ang clearing mga the gwardyang debris Ruso ay field, nakaalerto. a critical first Ngunit step wala in ng the laman ang reconstruction himpapawid. effort. Inakala nilang napigilan na ang pag-atake. Wala silang kamalay-malay na 2-1. 000 pound na glider ang dumarating sa bilis na Mach 0. 8. Tahimik at walang heat signature na matutukoy ng kanilang mga sensor. Ang target ay hindi ang bunker. Hindi rin ang barracks. Kundi ang 1-0 pulgadang bakal na ipinantapal sa isang gate ng dam. Ang unang jammer ay tumama sa gitna ng bakal nang may napakatinding katumpakan. Parang pagpasok ng sinulid sa butas ng karayom mula sa layong 45 milya. Ang fuse ng ER-62 ay agad na nag-trigger. 400 libra ng trional explosive ang sumabog. Hindi lang ito tumulak, kundi winasak nito ang target. Ang bakal na ipinantapal, na ilang linggong kinabit ng mga Ruso, ay naglaho Adjusting sa the isang iglap. frequency offset by 2 Ang mga ppm. sementong pundasyon nito ay natanggal. Confirmed. The At dito na constellation pumasok ang lock aral is sa stable physics. now. We are Nang within mawala ang gate. tolerance. Ang tubig sa likod ng dam na may presyon na 50 psi ay biglang nakahanap ng butasan. Hindi ito tumagas. Sumabog ito palabas. Isang agos ng tubig na mas makapal pa sa tren at kasing bilis ng sasakyan sa highway ang humampas sa lupa. Ito ang water hammer effect. Ang kinetic energy ng 9 na milyong galon kada segundo ay tumama sa lupa at bato na may lakas na katumbas ng isang tactical movement. Ang lupa ay gumuho. Ang butas ay lumaki mula 1-0 talampakan hanggang 50 talampakan sa loob lang ng ilang segundo. 400 yarda sa ibaba. Ang Hydropower Command Hub. $150 milyon na bunker ay nasa mismong daraanan ng baha. Ang Russian commander sa loob ay marahil tumatawag para i-report ang isang matagumpay na air defense. Hindi na niya natapos ang tawag. Isang pader ng tubig na may taas na 18 talampakan. Puno ng semento, debris, putik, at mga puno ang humampas sa bunker. Sinira nito ang mga reinforced na pinto na parang gawa lang sa karton. Namatay ang mga ilaw. Nalunod ang mga generator. Ось Ang mga наш encrypted основний server. напрямок удару. Tactical maps, Що щодо флангів, at полковнику? secure lines patungong Фланги Moscow. прикриють резерви. Lahat ay Рухаємось agad за na планом. nalubog sa nagyelong at maputik na tubig. Ang mga Russian officer at technician ay biglang napasabak sa isang kompetisyon sa paglangoy na hindi nila pinirmahan. Sa labas, ang mga ELA-3 armored The vehicle convoy is ay moving lumulutang na parang faster mga than laruang baby. anticipated near the SA-6 Ang Panzer site. La-1 We need to confirm Ang the ginamit presence ni of a Ivan para high-value pabagsakin ang target mga in the drone lead vehicle now. ay nakaparada sa mas mababang kalsada. Hinampas ito ng baha mula sa tagiliran. Ang 30 toneladang sasakyan ay tumaob at tinangay ng agos. Ang $15 milyon na radar array nito ay pumaska sa ilalim ng ilog. Sa loob ng wala pang 60 segundo, nawala sa Russia ang kanilang mata, tainga, at utak para sa buong sektor na iyon. At patuloy pa ring tumataas ang tubig. Hindi lang bunker ang tinangay ng baha. Sinira rin ito ang 19 na milya ng riles ng tren. Ang mga riles ay nakabitin na lang ngayon sa ere. Sinubukang tumawid ng isang negatibo, 70 at lumubog ito hanggang sa turret. 5,000 tropang Ruso sa Vovchansk front ang nawalan ng supply ng bala sa loob ng 9 na araw.
Lumalaban na sila ngayon sa isang modernong giyera gamit lamang ang kung anong nasa kanilang mga bulsa. Hindi lang isang dam ang pinasabog ng Ukraine. Ginamit nila ang reverse echo para lokohin ang isang superpower na suntukin ang sarili nitong mukha. Ang aral, huwag tapalan ang isang strategic na dam ng mumurahing bakal. At huwag isipin na ikaw ang pinakamatalino sa kwarto dahil lang ikaw ang may pinakamalaking armas.